pwede ba talaga ang isang impeachable officers ay aarestuhin na lang ng ganun-ganun na lang at labasan ng warrant of arrest na pambarangay na kaso, anak ng kagwang? Wala na ba tayong tinatawag na due courtesy? Wala na ba tayong respeto sa isang elected officers, lalo na vice-presidente, na binoto po yan ng 32 million? So maging president, so pwedeng kasuhan na rin si Bangag ng patong-patong na kaso. Kasi impeachable officers din naman itong hinayupak na mangiwi. Tang ina. Tarantado, tatanga-tanga ka na naman. Isa pa ito. Panibagong, ano to, didilis vloggers na naman to. Tatanga-tanga ang hinayupak na yan, no? Guys, napansin nyo ba ang narrative? Napansin nyo ba ang kanilang naratibo? Parehas na parehas kay Inday Sayad, no? Yung kanyang pinagsasasabi, parang ano, parang photocopy nung ano, nung mga statements ni Inday Sayad. Nasabi ba naman hindi siya pwedeng huliin kasi at hindi siya pwedeng arestuhin kasi kung aarestuhin daw siya, aba, di pwede na rin daw itong mga impeachable officers. 'Di ba? So parehas na parehas, 'di ba? O sabi ko sa inyo, basta didilis sobrang bobo No, pinagpipilitan nilang hindi daw pwedeng arestuhin si Inday Sayad. Anong hindi? Tingnan natin kung hindi talaga pwede. Pag nilabasan ng warrant yan, ewan ko lang kung hindi yan arestuhin. Tsaka huwag kayong tatanga-tanga. Sabi ba naman di dapat pati presidente raw pwede nang arestuhin. Tatanga-tanga ang hindi nayupak. Yan ang namamana at napapala kapag ikaw ay tagasunod ni Inday Sayad. Bakit? Dahil sobrang bobo mo talaga. Di ba? Sobrang bobo mo, sobrang tanga mo. Isipin mo na pati daw ang presidente sa ating konstitusyon, tulad ng sinabi ko, presidente lang ang siya nag-iisang may immunity. Immune sa kahit anong demanda. So kahit ikaw ay impeachable officers, kung hindi ka naman presidente, hindi ka immune sa demanda. So ibig sabihin, kung hindi ka immune sa demanda, ibig sabihin hindi ka rin immune sa aresto. Pwede kang arestuhin. Anong sinasabi mo magkakaroon ng president? Diba? Marami na anong president na sinasabi mo. ang hindi pwede ang matanggal sa posisyon. Pero yung maaresto, pwede yan. Gagawa-gawa ng krimen tapos ayaw nyong ipaparesto, sasabihin ninyo lagi harassment. Tanga-tanga ba kayo? Tapos sabi, pambarangay na kaso. Yun naman pala, pambarangay na kaso. Anong kinatatakot nyo? O, di ba? Pambarangay pala yung kaso yan. Anong kinatatakot nyo? Napakalit lang na kaso niyan, grave threat. O, di ba? Makakapagpiyansa naman, may bill naman. So, anong kinatatakot ninyo? Bakit kayo natataranta? Di ba? Bakit si Inday Sayad ninyo natataranta? Maliit lang naman palang kaso yan Pambarangay lang pala So, bakit kayo natataranta? Dapat hindi kayo natataranta. Pambarangay lang kasi yan. Yung kasong yan napakaliit na pambarangay. Dapat ang appreciation nyo ay sige lang, harapin lang namin yan. Walang kakwenta-kwenta. Ang tanong, bakit kinakabahan? Bakit alumpihit? Tapos gumagawa ng mga narratives na sablay. Gumagawa ng mga katwiran no, wala naman sa konstitusyon. Gumagawa ng mga katwiran na katwirang pulpol. Ginagawa ninyong immune si Sayad ninyo? Bakit? Presidente ba siya? Nag-iisa lang ang immune sa konstitusyon natin sa mga demanda. Ang presidente lang. Immune hanggat siya'y nakaupo sa pwesto. Di ba ga? Pero si Inday Sayad, kahit nakaupo siya sa pwesto, hindi yan immune, bobo. So guys, ito ang sinasabi natin na sa sobrang kabubuan, hindi na makapag-research. No? Ito yung sinasabi natin na kapag mga sinubuan ng tae, talagang kakainin ng tae, sasabihin ang sarap. Kapag sinubuan mo nga ito ng mga basta kung ano isubo sa bunga nga nito mga ito. Himod nga ito sa pit nila Fentaboy, di ba? Isipin mo, pinapakain na ng tae, ang sarap pa daw. Mga didilis. Grabe ang yung mga vloggers nyo. Puro bobo Wala bang matinu-tinut, walang matali-talino? Hanap naman kayo, oy. Isipin mo pati interpretasyon Bigla naging abogado ang putik na yan.
Hindi daw pwede at hindi daw pwede. Bakit? Immune ba si Inday? Sige nga, pakita nyo nga sa akin. Ibasahin nga ninyo kung saan nakalagay sa konstitusyon na immune si Inday Sayad. Oo, siya ay impeachable officer pero walang nakalagay doon na immune ang impeachable officer except ang immune lang ay ang presidente. Mismong nasa konstitusyon natin yan. Eh ang mga impeachable officers, saan sila immune? Wala, hindi sila immune. Immune, wala nga silang immunity. Sila lang ay pwedeng tanggalin through impeachment. No, impeachment o kaya ay resignation o kaya ay pag namatay. Pero yung immune sa demanda, walang ganon. Naniwala naman kayo, di ba? Gamit na gamit agad yung yung narrative si Inday Sayad, no? Eh alam niyo naman bobo yung si Inday Sayad niyo, alam naman yung bobo yung po ninyo, yung pinaniwalaan nyo sa bagay, poon nyo nga eh. Bakit naman hindi nyo paniniwalaan? Sayang ang bayad! Hala, walang kita! Magagalit si Inday Sayad sa inyo niyan, sasabihin, sayang na naman ang binabayad sa inyo, di ba? Kaya lang, yung pagiging tanga, ilugar nyo naman. Kagaya nito, sobrang tanga, sobrang bobo, parang ineko lang yung sinabi ni Inday Sayad. Inulit lang talaga, as in, inulit lang talaga. No? Sabi, di pwede nang hulihin pala itong mga ito. Pwede nang hulihin ng ombudsman, pwede nang hulihin ng Supreme Court Justice, pati ang presidente. O di ba, ang tanga mo. Basta vloggers, no? Didilis vloggers, no? Talagang mahirap talaga maging didilis eh. Alam mo, ito ang pinakamahirap na pinakamahirap sa lahat na pag ikaw ay naging didilis. Talagang yung ikaw ay manatiling tanga. Ang hirap kaya manatiling tanga, ang hirap kaya manatiling bobo. 'Di ba? Oh. Paano ba naman paano mo ididepensa yung ganyan? Paano mo talaga, at ito mahirap panindigan talaga yung alam mong mali at katangahan. Pero kailangan mong panindigan kasi hindi ka matatawag na didilis pag hindi mo pinanindigan yan. Higit sa lahat, hindi ka makakasama sa payroll nila pag hindi mo pinanindigan na ang pagiging tanga bilang didilis. Bakit? Requirements yan eh. Yan ang kanilang trademark. Pag ikaw ay hindi bobo at hindi tanga, hindi ka didilis. Matik yan, trademark nila yan. So kailangan talaga, requirements talaga sa kanila na maging bobo at tanga. Otherwise, hindi ka pwede, no? Kaya kayong mga loyalista na nagpaplano kayo maging didilis, mag-isip-isip kayo. Kaya nyo ba maging tanga? Kaya nyo ba araw-araw maging bobo? Ako nga wag nyo akong tatawagin didilis, mga inayo pa kayo. Tawagin nyo na ako sa gusto nyong tawagin, ha? Bakla, bayot, bangag, adik, ano pa ba? Di ba? Bayaran, maleta, kung ano-ano, unano, pandak, di ba? Kahit anong adhom. Gawin nyo na, itawag nyo na sa akin, wala akong pakialam, di ako tatalban yan. Pero subukan nyo kung tawaging didilis, mag-aaway talaga tayo. Dahil hindi talaga ako papayag maging didilis, no? At hindi ako papayag na tawagin akong didilis. Yak! Kadiri kaya ang tawagin ka mga didilis. What the heck? Tawagin ka na sa iba, wag lang didilis talaga. O wag, di ba? Kakadiri, nakakasuka. Kaya, di ba? Sipin mo, araw-araw kang tanga. Araw-araw kang bobo. Mahirap talaga yon. O, di ba? Kaya, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan na nyo, manatili kayong maging mga bobo at may sayad, tsaka yung pagiging bobo at may sayad, inyo na yan. Hindi kami interesado dyan. Sarilinin nyo na yan. Total, inaangkin nyo na rin lang inyong-inyo. Hindi kami makikipag-agawan dyan. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagat ang may sayad ay laging high blood. Bye!